Good morning. Di ba sabi ko sa inyo, halos araw-araw ako naghahanap sa Facebook Marketplace ng mga sasakyan na pwede kong mabili at pwedeng i-project or pwedeng pagkakitaan, alin man doon. So meron na naman ako nakita mga kaibigan. Grabe. Hindi ko na naiwasan ito kasi talagang fresh din talaga. Minor issues, syempre second hand at ang price okay naman. Pasok pa rin kahit ipagawa ko yung mga sira niya. Pakita ko sa inyo yung bagong project natin. Solid na solid to. 2004 model, original paint. Grabe. Nagulat ako, condition ng makina, condition ng aircon. Isasama ko kayo sa magiging ano natin dito. Mga repairs, tsaka mga aayusin natin sa kanya, yung mga minor. Pakita ko na sa inyo. Ito. CR-V Gen 2. Yan. So isasama ko kayo sa mga gagawin nating repairs dyan para magkaroon din kayo ng idea. Nakakailang CR-V na rin kasi ako na Gen 2. So medyo nakakabisado na natin yung mga nagiging sira niya. Sa shop din, lagi namang may customer din tayo na ganyan. Basic lang, wala namang major na sira. Pinaka major na naranasan natin dyan yung transmission overhaul. Pero ganun pa man, sa edad niya, normal na yun. Hindi na yung nakakapagtaka. So walking muna tayo ngayong umaga kasi yan naman yung ginagawa ko every morning bago mag-start ng araw. Magkaligo, walking, tapos pahinga, sabay punta sa shop, diba? Pang exercise na ng muscle kasi lagi tayong nakaupo sa sasakyan. Sa shop, nakakapaglakad-lakad, kaya lang maliit lang kasi yung shop natin. Iba pa rin yung masarap na hangin ngayong umaga. Wala pa masyadong araw. Sumisilip pa lang. O, yun lang. Share ko sa inyo yung mga ipapa-repair na sa CR-V. Ano yung mga tinignan ko, bakit yun ang binili ko. Ano ba yung mga chinek natin sa papel. Para matutunan nyo rin kung paano bumili ng second hand na sasakyan. Tara. Okay. Grabe naman itong mga ibon na to. Talagang tinarget talaga nila maigi eh. Ang kinis pa naman. Ito ang day 1 natin sa ating Honda CR-V. So, pakita ko sa inyo yung loob. Grabe, ang ganda. Driver seat yan. Kadalasan, punit na to. Tsaka lukot-lukot yung leather. Tingnan nyo naman ang ganda. Pati likod, oh. Solid na solid, oh. Tapos ito yung may natutupi dito na cup holder. Tsaka may armrest. Ano? Pwede ka dumaan sa gitna. Yung isang klase na CR-V, yung parang tatlong tao ang pwedeng umupo. Yung buo yung upuan dito, tapos walang ganito. So ibang klase naman ito doon sa mga CR-V ko dati. Nakakatuwa. Tapos yun nga, 5-seater nga lang ito, wala yung third row. Pero pwedeng lagyan kasi yung pa rin naman ang flooring yan. May mga abang lang yan na butas. Bibili ka lang ng third row seat kung gusto mo lang. Pero kung sapat na sa iyo yung 5, sobrang laki ng lagayan mo sa likod. So yun ang katumbas nun. Mas malaking lagayan. Yan. So first day, ang gagawin ko ngayon, yung mga minor issues, ayusin natin. Pakita ko sa inyo kung ano-ano. Okay? Okay, ito ang uunahin natin ngayon mga kaibigan. Check muna tayo ng wheel balance, wheel alignment. Makikita ko na rin dito yung mga leak sa pangilalim. Kasi may mga oil leaks to eh. Yung iba gumapang na lang. Ito yung maraming oil leaks. Sa power steering hose galing to. Gagawin natin isa-isa yan. Wheel alignment muna tayo ngayon. Machi-check ko na rin dito yung mga pangilalim, mga ball joint, tie rod yan. Makikita ko na yung mamaya pag inangat na. At yung mga sa likod, makikisali tayo mamaya. Saya kasi mauupod yung gulong. Tara. Ayan, so tapos na tayo sa wheel alignment. Napakasarap talaga ng gulong kapag naka-align ang ating mga gulong. Kahit bitawan mo ang manibela, hindi na kumakabig. So next natin dito, yung mga leaks, PMS, at kung ano pang makikita natin, abangan niya sa next video natin.